Gaano nga ba kaganda si Cleopatra? At paano niya nagamit ang kanyang kagandahan upang mapanatili niya ang kanyang kapangyarihan? Kung nais mong malaman ang buong kwento na ito, ay ipagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Si Cleopatra ay isa sa pinakamakasaysayang babae sa buong mundo. Aminado ang lahat na may taglay siyang kagandahan at hindi mo rin may pagkakaila na isa siyang matalinong babae. Kilala siya bilang pinakahuling queen ruler ng Ehipto bago pa man ito masakop ng tuluyan ng Roman power. Pero bago pa man masakop ng Romang Egypt ay naging isang malaking kontrobersyal ang buhay ni Cleopatra. Nagsimula na mamuno ang pamilya ni Cleopatra noong namatay si Alexander the Great. At si Ptolemy na isang general ni Alexander the Great ang siyang sumunod na inihalal na namuno at naging isang hari ng Ehipto. Kung iisipin nating mabuti ay hindi talagang purong taga-Ehipto ang pamilya ni Cleopatra, kundi lahi sila ng mga Griego. Nung mamatay ang ama ni Cleopatra, siya at ang kanyang lalaking kapatid na lang ang natira. Alam mo ba na ipinakasal siya sa sarili niyang kapatid? At ang kanyang mga magulang ay magkapatid din? Well, posible nga ba iyon? So ang sagot ko dito ay oo. Ito kasi ay ang kanilang tradisyon upang mapanatili lamang sa kanila ang dugong nananalaytay sa kanilang pamilya at ganun din ang kapangyarihan. Nung mamatay na ang kanyang ama, ay sari-saring problema ang naranasan nila sa Ehipto, gaya ng matinding gutom, pagbaha at problema sa ekonomiya. Dumating pa sa punto na nag-away na silang magkapatid sapagkat nais ni Cleopatra na siya na ang mamuno sa buong Ehipto. At maliban pa doon ay may malaking banta pa ng pananakop ang Roma sa Ehipto sa pamumuno ng isang makapangyarihang leader na si Julius Caesar. Nagpunta ng Ehipto si Julius Caesar para hanapin ang kanyang kalaban na si Pompey. Si Pompey ay asawa ng kanyang anak na babae. Ngunit nang marating niya ang Ehipto ay sinalubong agad siya ni Ptolemy XIII at ibinigay sa kanya ang ulo ni Pompey. Ang buong akala ni Ptolemy ay pag naibigay niya ito kay Caesar ay baka sakaling hindi na matuloy ang bantang pagsakop sa Ehipto. Ngunit tila nagbago ang ihip ng hangin dahil sa nagalit ng husto si Julius Caesar sa ginawang ito ni Ptolemy. Ayon sa mga eksperto, kahit nagalit si Julius Caesar kay Pompey ay hindi niya magagawang paslangin dahil mataas ang respeto nito sa kanya at sa mga kalahing Romano. At maliban pa doon ay asawa ito ng kanyang anak, kung kaya't walang balak na patayin ni Julius Caesar si Pompey. At ang kasunod na kaganapan ay sumiklab sapagkat inutusan ni Julius Caesar ang kanyang mga tauhan na lipunin ang sentro ng Ehipto. Balikan natin ang bida sa kwento na ito. Dahil sa matalinong babae si Cleopatra ay ginamit niya mismo ang kalaban ng kanilang lupain na si Julius Caesar. Naramdaman kasi ni Cleopatra na may gusto sa kanya ang Romanong ito, kung kaya't inakit niya ng gusto si Julius Caesar upang mailigtas niya ang kanyang sarili at ang kanilang nasasakupan. Nakiayon siya sa desisyon ni Julius Caesar. Sinulsulan niya pa na mas lalong nagpaigting sa galit niya kay Ptolemy. At dahil doon ay tuluyang nasakop ang Ehipto at napatay ni Julius Caesar si Ptolemy sa Nile. Si Cleopatra naman ay tila naging isang kabit dahil may asawa na pala si Julius Caesar na naiwan sa Roma. Lumipas ang panahon ay nagbunga ang pagsasama ng dalawa dahil nagkaroon na sila ng mga anak. Dahil doon ay nahinto na ang plano na sakupin hindi lamang ang sentro bagkus ang buong Ehipto. Nakatuon na ang atensyon ni Julius Caesar sa kanyang asawa at tila na-obsess na si Julius sa kanya dahil sa nagdesisyon pa siya na patayuan ng estatwa na gawa sa ginto si Cleopatra sa Roma.
Hindi naman ito nagustuhan ng kanyang nasasakupan sapagkat alam nilang lahat na may asawa na siya at ito ay kinasal pa sa Roma. At dahil sa kataksilang ginawa ni Julius Caesar ay pinatay siya ng sarili niyang mga kalahi. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng 23 beses sa harap ng iba pang mga Romano. At sinasabi ding isa sa mga kasabwat sa papatay sa kanya ay ang mismong asawa niya na si Cleopatra. Hindi pa natatapos ang kwento ni Cleopatra sa pagkamatay ng kanyang asawang si Julius Caesar. Ang kanyang kagandahan ay masasabi mo talagang walang kupas dahil may isang lalaki na naman ang papasok sa buhay niya at siya ay si Mark Antony, leader ng hukbo ng taga-Roma. Nagsimulang mahulog ang isa't isa nung panahon na sinusuportahan ni Cleopatra ang lahat ng laban ni Mark Antony. At dahil sa tiwala at suporta ni Cleopatra sa kanya, ay unti-unting nahulog na din ang loob nito sa kanya. Nagbungang pagmamahalan ng dalawa nung ipinanganak ni Cleopatra ang kambal at nasundan pa ito ng isa pang anak. Si Mark Antony ay katulad din ni Julius Caesar. May asawa na. Ngunit dahil sa kanilang patakaran, ay nararapat na pakasalan ni Mark Antony si Cleopatra. Mabilis na kumalat ang balita na ikinasal na ang dalawa hanggang sa makarating ito sa mga Octavian. At dahil sa dating asawa ni Mark Antony ay isang Octavian, ay nagalit ang hukbo nito kay Cleopatra at Mark Antony. Nagsimula ang pagbabanta ng mga Octavian sa buhay ng dalawa. Hindi naglaon ay naging madalas na ang kaguluhan sa kanila. Hindi tumitigil ang Octavian hanggat alam nila na buhay pa si Mark Antony. Habang nasa labanan si Mark Antony ay may isang balita na ipinarating sa kanya. Sinasabi na ang kanyang pinakamamahal na asawa ay patay na. Nabigla si Mark Antony sa kanyang nabalitaan at tila gumuho ang kanyang mundo nang marinig niya ito. Hindi nagtagal ay nawala na ng dahilan si Mark Antony para mabuhay pa, kung kaya't kinuha niya ang kanyang espada at sinaksak niya ang kanyang sarili. Lingid sa kaalaman ng lahat ay walang katotohanan ang ibinalita sa kanya na patay na si Cleopatra. At sa mga panahon din na iyon, ay nalaman din agad ni Cleopatra ang balitang wala na ang kanyang asawa, kung kaya't nagdesisyon na lamang ito na kitilin na din ang kanyang buhay. Nagpakamatay si Cleopatra sa pamamagitan ng pagpapatuklaw niya sa isang kobra. Hanggang sa ngayon ay pinagdedebatehan pa din kung ito ba talaga ang paraan ng pagwawakas ng buhay ni Cleopatra sa kadahilan ng ang iba ay nagsasabing siya daw ay uminom ng lason. At dahil sa ganong pangyayari ay nawala na ng magaling na lider ang kanilang nasasakupan, kung kaya't ang Ehipto ay opisyal nang naging probinsya na lamang ng makapangyarihang Roman Empire.